Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang sunod-sunod na pagbubunyag ni ex-PDEA Agent Morales mula sa pagiging bangag ng Pangulo sa buwatan sa korupsyon at ang maladramang away ni Bato at Maharlika na di umano'y scripted. Abay heto at biglang pumutok ang dating senador. Nakakasuhan niya na si dating Pangulong Duterte. Opo, meron po tayong planong i-file na kaso kay Duterte at sa kanyang mga abogado, mga opisyal ng Duterte administration na sangkot doon sa paggawa ng presidential declaration na binabawi yung aking amnesty. Personally, hindi naman tayo hindi man tayo benggador, no? Pero para lang magkaroon ng consequence po yung ganong mga maling gawain, kailangan po natin gawin to. So meron po akong ipa-file na disbarment case, meron pa rin pong civil suit na ipa-file base po sa mga pag-aaral ng aming abogado. Pero kailangan po namin antayin yung final judgment ng Korte Suprema. So once that's done, ilalagahinan po namin to. Pero meron na po ako naunang na-file na plunder case kay Mr. Duterte noong 2016 pa. Tapos ito po, meron po kaming piniprepare na plunder case against kay Duterte at kay Bongo naman, bungo sa kanilang mga anomalyang transaksyon noong panahon nila. Rumesbak naman ang mga Duterte at tinawag na uhaw sa pwesto itong si Trillanes at nagpapapansin. Dagdag naman ni dating Senador Trillanes tungkol sa PDEA leaks at sa mga binunyag ni Morales, ang lahat ng ito ay pawang scripted ng mga Duterte para siraan ang Pangulo. Ako nilalabas ko yung mali siya dito sa ginawa ni Bato de la Rosa. Dahil bakit ka magmomoto proprio? Hindi naman ito national emergency ang pinag-uusapan. That would require you to shortcut the whole process. Ito hindi. Galing ito kay Maharlika, mga dokumento na hindi pa nga niya chinek . Kaya makikita mo, ang agenda niya ay igawing mainstream yung issue netong ni Jonathan Morales at yung mga dokumento niya. Meron pa silang drama na hindi galing sa akin yan o paano para hindi siya mananagot dyan. Alam nyo, basa-basa natin yung mga ganyang script. Si Bato de la Rosa ay binigyan niya talaga ng safe space, itong Jonathan Morales to say what he wants to say dyan sa Senado. To the rescue agad ang isang Duterte supporter at isang abogado sa mga naging pahayag ng dating senador. Pero alam nyo, nag-iepekto niyang patotohanan na yan, abay, nagwagi ang Maharlika matapos siraan ng Malacanang ng parang lukaret na maasim dahil hindi nabigyan ng posisyon o humingi ng pera. Ayan pala ang Maharlika, nagsabi ng katotohanan. At yan ay nagpakita rin na A1 talaga ang kanyang mga puting ahas at hindi imbento. Well, alam nyo, naiisip ko kasi yung mga sinabi rin, minsan, yung dating congressman na Arnie Teves, na may binanggit siyang pangalan, ay isang tao na nagpasok kay BBBM sa isang rehab facility sa southern Spain bago mag-eleksyon. At ang eleksyon naman ay 2 years ago lang, 2020, gumamit pa rin ng droga ang presidente. At kapag yan ay napatunayan, may likelihood na hanggang ngayon, gumagamit pa rin ng droga. Alam nyo naman kung bakit tayo maaabala dyan. No? Ngayon po, ang desisyon ng presidente, kalad-karid tayo sa isang gera na kamamatay ng mga Pilipino. Naku, wag naman sanang gawin yung ganyang desisyon na wala siya sa tamang pag-iisip. Wag naman po. Kaya, kalampagin ng presidente. Tera na, Mr. President. Kung wala tayong tinatago, mag-hair follicle test na tayo. At narito naman ang matinding pahayag ni Kong Marcoleta tungkol sa galawan ni Tulfo. Magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin, tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question. Yung motibo, yan po. Ng pagtulong. Kasi mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Well, yun ang iisipin talaga natin ko. Pagkatapos, kung pwede rin mag-suggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Ay, opo, may pagka-dramatic. Sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, merong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ay, opo, kapag naging high, naging viral pa yan ko. Opo. So dito pa lamang makikita mo na ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung
yung motibo kung bakit gano'n ang format ng programa. Sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin. Ay, opo, pwede nga pala. Kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, Opo. ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta yan. Ay, bagay ko kasi ang katwiran ata niyan. Hindi, yung Rapid Tulpo in Action, hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata may-ari. Talagay na natin. Oo. Matutukoy din natin sino-sino kayong may-ari. Di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo, di ba? Opo. Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. Yan nagsasabi pa nga yan na yan ay foundation. Opo. Pero sa batas kasi din, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito opo maliwanag na income ito. Opo. Maliban na lang, kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin. Opo. Eh, dapat nating makita yon. Pagka gano'n, ay talagang foundation siya. Hindi ba? Well, tama po kayo sa bagay na yun. Ito naman ang binabanggit natin ko. Well, hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Itong nilalabas mo ng YouTube ukol doon sa kanilang net worth. Pwede namang i-dispute, hindi ba? Opo, O, sabihin di makita ng totoo. natin kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. Ayan, opo. Kasi meron pa sila dito yung Rapid Tulpo in Action income. Sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar in 7 days. In 30 days naman daw Ano, po, 23? opo, 23.3 thousand US dollar. 23.3K, no? In last 7 days. O di times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, 131,000 US dollar. No? In last 90 days, 433,000 US dollars. US dollars po. 433,000. Opo, US dollars in last 90 days. Halos kalahating $1 million Opo. in the last 90 days. So times 57 divided by 3. 24.6. So yun po, mga ganun ho kalaki. So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito, Kong, ay yung kanyang pagtulong at ang kanyang Yung pagtulong na yon na malalambungan ngayon na pagdududa. Talaga bang sincero yung pagtulong? O dahil sa pagtulong na yon ay kumikita rin ako ng ganito kalaking pera? Oho. Yan ang issue dyan. well, minsan to sa ating segmento, ay sa ating pagtalakay 2 weeks ago, nakita ko yung ilang threads sa mga nagsasabi sa atin, kung Dante, Jen, si Idol Rafi, maraming natutulungan yan eh. Kayo ba dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagba-vlog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulong ko, wala pa ako sa kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Oho. Yeah. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. Oho. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Oho. Sapagkat ang pagtulong ko, legitimate. Oho. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin Oho. palagay naman, kaya kong gayahin yun eh. Baka kaya ko pa siyang higitan eh. Pwede nga po naman, Di ba? Kong. Oho. Well, kaya yun po naman, sinasabi natin. Kasi iba nagagalit eh. Kasi alam niyo naman, Kong, mantakin niyo, ang followers niya, 27 million, Kong eh. Ang kanya pong followers ng kanyang YouTube account. Ganun po kadami ang tao nag-follow sa kanya. Sa akin kasi dyan, sukat na maipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin na ililigaw halimbawa sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process eh. Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangan mapayapa sila. Opo. Yung magkaroon ng healing. Wala yun eh. Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog eh, hindi ba? Opo, opo. Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million Opo. yung naniniwala sa kanya. Noon, tungkulin din natin na kailangan natin nilang maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ayun. Oho. Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po kayo. Oho. Well, sana ho, maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito, Kong, no? Sabi ko nga sa inyo. At saka, marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, ano ba tawag doon, Nelson? Yung halimbawa, yung programa natin, kinukuha nila tapos... Reaction video. Ayun, no? Nakita ko nga, biyak-biyak Ang daming nila. na reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. Opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po.
dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya, kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. Oo naman. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. Oho. So yung kumisan, mali yung kanilang title eh. Hindi na siguro sila magkaibigan. Oo nga Hindi po. po yun. Wag po ninyong lalagyan ng ibang ng ibang anggulo. Hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Oho. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yun. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Ayun, oh. Well, aywan ko lang po ha, sana sa part din naman, yaman din lamang, nandyan din naman si Senador Rapi Tulfo, sana gawin din niyang segmento, itumikin na lamang sa pagiging chairman niya ng Senate Committee on Energy at madiscuss din niya, alang-alang sa kabatir ng mas higit na nakararami, ang problema po, may kinalaman sa enerhiya ng ating bansa, baka kaya din po niya, di ba? O bakit hindi niya talakayin nga doon sa sa kuryente? Oo. Ang problema ganito eh. Ito personal na nangyari, natalong ko ito. Merong pumunta tungkol ito sa sa lupa na sakahan. Ah, okay. Nagawa yung pamangkin at saka yung tiyuhin, yung amain, sa isang kapirasong lupa na iniwan doon sa babaeng pamangkin. Ano? Pinamana, opo. Oh. Ngayon, nabalitaan ko, sapagkat kaibigan ni Mrs. yun, Okay. sabihin mo ka ako, tulungan natin. Isang araw punta tayo kay Secretary Sa DAR, sa si Conrad. Conrad Estrella. Conrad Estrella. Opo, oo. Kaibigan naman natin si Secretary. Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talaga pumunta doon. Okay, opo. Siyempre tayo naman, wala naman tayong problema doon. Opo naman, oh. Ngayon, after 1 week, nalaman namin hindi pa siya nakakausap. In-schedule siguro, opo. Oo, kasi nakapila siya. Opo. O tinanong namin kung saan siya nakatira. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Madali sabi, pagkatapos yata ng mahigit 1 linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Okay. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. Yun lamang isa sa mga staff ang nakausap niya. At ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. Okay, opo. Pero, higit na 1 linggo siyang nakapila. Okay. So kung sinasabi nila na hindi po, dito madaling makakuha po ng ng slot. Isang example slot lamang pa yun. pala, oh. Isang example lamang yun. Oho. So hindi pala siya nagano ng lupa kasi mahirap i-dramatize yun eh. Ay, opo. Oh. Mabusisi yun. Komplikado yun. Pero kapag yung awayan ng... awayan ni Kulasisi at saka ni ganito, talagang yun kasi po magiging, maraming views magiging yun eh. viral ito. Magiging, baka tama nga naman itong mga estimates na ito ng kinikita. Oho.